Eto po guys ang pinakauna at pinakamurang Snapdragon 8 Gen 5 po na mabibili natin ngayon. Na meron din pong available na 165Hz sa gaming. Sa ibang games nga po na supported sa kanya. At napakalaking battery po na merong A3 mAh. At yan po guys yung alam niya dito sa may video natin at sa review po natin ng OnePlus A60. Kung gaano po bang katagal aabutin itong A3 mAh battery niya sa non-stop gaming po habang naka-mobile data at sa may mga sagad niya po ng mga graphics niya. 100% po tayo mag-i-start sa kanya habang naka-mobile data po ulit at nakasagad niya po lahat ng graphics sa kanya. Warm up po muna tayo dito sa may Mobile Legends. Tingnan po natin kung ito bang Snapdragon 8 Gen 5. Is-same din po ba siya ng 8S Gen 4 nung unang labas niya na mainit po sa may Mobile Legends. Dahil mukhang ito po ang bagong processor sa mga budget gaming phone po ngayon 2026. At pinakauna nga po ang OnePlus A60 na meron ganito po ng klase ng processor ngayon. Actually guys, sa mga naguguluhan nga po kung OnePlus A6 ba or A60 yung kukunin natin. Actually, wag po kayo maguluhan sa may dalawang smartphone na yan. Dahil 90% po ng kanilang specs magkamukha lang po. Nagkaiba lang po sila guys sa may battery nga po niya saka sa kanyang processor. Pero mula nga po sa may display niya, sa may body ng mismong smartphone, sa camera niya at sa display is almost identical lang po sila. Ito po yung resulta guys ng pang isang oras natin sa may Mobile Legends. At mukhang hindi po siya katulad guys ng 8S Gen 4 sa may temperature. Dito pong 8 Gen 5 is nakakuha lang po tayo ng around 37 degrees Celsius sa may temperature niya habang naka-mobile data. Then nung unang labas nga po ang 8S Gen 4 is umabot po yun agad guys ng 43 degrees Celsius sa may temperature niya. Dito nga po sa may Mobile Legends. At mukhang mas malamig po dyan ang 8 Gen 5 ngayon. Then sa may battery po niya, nabawasan po siya guys ng 8% sa isang oras po na gaming sa kanya habang naka 120 FPS po yung gameplay natin. Dito nga po sa may ML. Mukhang maganda po guys ang first impression natin dito nga po sa may 8 Gen 5. Dahil nga po sa may Mobile Legends, hindi po siya sobrang uminit. Actually, hindi nga po siya uminit dahil masyadong malamig po yan para sa isang smartphone po na merong malakas sa processor at napaka-smooth nga po na gameplay. Tapos 37 lang po yung naging temperature natin. Check naman natin guys, sa malakas sa gaming naman, dito nga po sa may Whirlwind Smith. Tingnan natin kung magiging pa siya ng sobra dito. Actually, ito talaga isang na-appreciate ko sa mga ganitong klase ng smartphone or ganitong klase ng gaming phone na malaki nga po yung display natin. Compare po sa may Poco F8 Pro o Redmi K90 na meron 6.59 inches lang po na display. Pero itong si OnePlus, naka 6.83 inches po siya. Tamang-tama lang po para sa isang halimaw na gaming phone. Naka-AMOLED display nga po siya with 165Hz na refresh rate. Naka HDR10+, HDRB bid, and 3600 nits sa peak brightness. Then 1.5K nga po na resolution, saka crystal shield protection sa may display niya. Dito po sa may built-in design niya, expected na po ito guys na meron po siyang metal frame, saka glass back, at meron po siyang IP68 and IP69 na ratings. Kaya looks premium po talagang smartphone na to, na hindi nga lang po basta gaming phone. Maganda rin po yung build niya. Tapos napaka-perfect pa ng kanyang display. Na yung mga features po guys ng OnePlus 15 is nandito rin po sa OnePlus A60 na mas murang version ng OnePlus nga. Tapos same nga rin po guys na nasa OnePlus 15. Meron din po siyang dedicated chip, itong si OnePlus A60. Kung sakali nga po nasa lugar tayo na medyo malayo yung wifi or medyo kulog po yung kwarto natin or nasa kulog po tayong lugar. Still po yung wifi niya at yung signal niya, malakas pa rin po yung sagap niya. At meron nga rin po pala siyang magandang cooling system. At makikita natin ngayon yan sa non-stop gaming na gagawin natin nga sa kanya kung iinit ba ang smartphone na to. Nandito nga rin po guys yung 1 nit brightness niya. Saka nga nakakagulat pa dito guys. Nandito rin po yung 3200Hz na touch sampling rate na nasa OnePlus 15 na mas mataas na po kaysa sa mi Red Magic 11 Pro at sa mi Redmi K90 Pro Max at Poco F8 Ultra. Napakaganda po ng touch sampling rate nitong si OnePlus A60 kung talagang gaming phone po yung hinahanap natin. Napakarami pa pong magandang specs guys ang OnePlus A60. Ang kaso guys, masyado pong hahaba yung video natin kung iisa-isahin natin yan. Then dito pa nga lang po sa pinaka-gaming test natin, mukhang medyo mahaba na po yung magiging video natin ngayon. At para sa isang oras nga po na gaming sa may Whirlwind Smith, nabawasan po siya ng 12%. Mula 92% kanina is naging 80% na lang po siya.
sagad lahat ng graphics niya at naka-mobile data pa rin tayo. Pero yung temperature guys na nakuha natin is 40 degrees Celsius lang po siya. Grabe guys, napakalamig po ng performance sa gaming ng 8 Gen 5 compare po sa Mi 8 Elite Gen 5 saka po sa Mi 8 Elite sa mga ibang smartphone po na sinubukan natin. Mukhang napapahanga po ako guys ang 8 Gen 5 sa dalawang game nga po na tinesting natin. Di talaga napaka-smooth niya, and yet napakalamig po nakuha natin thermal sa kanya. Try nga po natin sumubok sa isang medyo mabigat na game sa mataas na refresh rate din po. Dito po sa may Delta Force sa 120 FPS sa gameplay. Tingnan po natin dito guys kung mag-iinit pa siya ng sobra itong 8 Gen 5. Actually, pagka sa ibang gaming phone po ako naglalaro ng Delta Force, ang normal lang po na temperature na nakukuha ko is nasa 43 to 46 degrees Celsius sa temperature. Normal lang po yan guys. Dahil kahit papano, medyo mabigat pa rin po talaga itong Delta Force nga po. Tapos hindi pa non-stop gaming guys yung ginagawa ko sa ibang gaming phone nga po na tinetesting natin. At dito nga po sa may OnePlus A60 ngayon, non-stop gaming phone po itong ginagawa natin. Nasa 2 hours and 30 minutes na po tayo naglalaro sa kanya. Pero tingnan nyo naman guys, grabe po yung temperature natin. Naging 39 lang po yung temperature niya. Habang naka-mobile data pa rin at naka 120 FPS po yung mismong gameplay natin. Sobrang lamig niya po guys. Actually guys, habang ginagawa po nga namin itong gaming test nga po ng OnePlus A60. Actually, meron po akong isang smartphone na ginagamit ngayon. Hindi ko po muna sasabihin sa inyo. Pero yung thermal po na nakuha ko sa may gaming po na yon, pagka po naglalaro ako ng Delta Force, napakainit po. Pero dito po sa may OnePlus A60, mataas yung kanyang refresh rate, pero napakalamig po ng thermal na nakukuha ko. Tinalo pa po yung isang gaming po na tinetesting ko ngayon, na napakamahal pa, na almost double po yung presyo dito. Check naman nga po natin sa may ultimate na graphics at ultimate po na frame rate, kung magiging pa siya dito. Dahil kanina nga po sa may 120 FPS na gameplay niya, is naka-standard lang po yung graphics natin. Hindi dahil binaba ko po yung kanyang settings guys, kundi dahil automatic po na lumilipat po siya sa may standard na graphics pagka po nilalagay ko siya sa may 120 FPS na gameplay. Dahil kung gusto nyo nga pong itaas yung graphics niya, kusa po siyang malalagay sa 60 FPS nga po na gameplay. At eto nga po guys, kahit sa mataas sa graphics, 38 lang po yung nakuha naming temperature sa kanya. Malamig pa rin po na hindi nga po umabot ng 40 degrees Celsius kanina. Hindi ko alam guys kung bakit po sobrang lamig ng smartphone na to. At masyado pa pong maaga para sabihin natin na ito po ang number 1 smartphone ngayon kung gaming phone nga po ang hinahanap natin. Di nagsisimula pa nga lang pong lumabas yung mga smartphone po na meron ganitong klase ng processor ngayon. Isang nasa isip ko guys, maybe dahil mga po sa may weather, dahil malamig po yung panahon ngayon. Dahil nga po kakatapos lang po ng Christmas at malamig pa po yung simoy ng hangin. Maybe sa summer guys, testingin po ulit natin yung smartphone na to kung magiging ba siya ng sobra. Pero sa ngayon po, sa may gaming test namin, talaga napakalamig po niya sa 3 games na sinubukan namin ngayon. 3 hours na po tayo naglalaro sa kanya at talagang stable pa rin po ang OnePlus A60 sa may performance niya saka po sa may thermal. Then nabawasan naman po siya ng 17% sa isang oras nga po na gaming dito nga po sa may Delta Force. 10% po yung nabawas sa may 120 FPS sa gameplay, habang 7% naman po yung nabawas sa 60 FPS sa gameplay sa may ultimate po na graphics. Eto na po agad guys yung pang-4 na oras na resulta natin sa may OnePlus A60. Medyo napapangiti po ko guys ang smartphone na to. Dahil sa 1 hour straight sa may bright memory, pero yung temperature po na nakuha natin 38 degrees Celsius lang po. Sobrang lamig niyan guys, para sa isang bright memory nga po na laro, habang naka-mobile data pa. At non-stop gaming pa itong ginagawa natin, mula nga po sa may Mobile Legends kanina. Grabe ito guys, sa daming gaming po na sinubukan ko sa may bright memory. Kadalasan pong mga nakukuha kong thermal sa kanila is naglalaro po sila guys sa around 45. Yung iba nga po guys, umaabot pa ng kulang 50 degrees Celsius. Pero dito guys, para maging kulang 40 lang po yung kanyang temperature habang naka-mobile data, masyado pong malamig yan. Hindi ko yan maintindihan kung bakit. Mukhang mas malamig pa po yung nakukuha kong thermal sa kanya guys compare nga po sa may 8 Elite saka po sa may 8 Elite Gen 5. Pero ayoko po muna sabihin ng maaga yan. Gusto ko po muna makita pa yung ibang performance po ng ibang smartphone na merong 8 Elite at 8 Elite Gen 5 nga po na processor. Mas maganda kung matetesting pa natin siya na medyo matagal. Itong ang 8 Gen 5, compare nga po sa may 8 Elite at compare nga po sa may 8 Gen 5 para mas makita natin kung alin ba sa mga smartphone na yan at kung alin ba sa mga processor na yan
yung meron po talaga mas magandang thermal ngayon. Dahil kung usapang performance nga, guys, hindi kayo mabibitin po sa mga Snapdragon ng mga flagship ngayon. Then sa may battery po, 63% po siya nag-start kanina. At ngayon nga po guys, yung kanyang battery is 56% na lang. Grabe talaga to guys. Kailan lang po guys yung mga 5 to 6 hours po na non-stop gaming. Sobrang tagal na po nun guys sa ibang mga smartphone. Pero ngayon nga po, nasa 4 hours na po tayo naglalaro sa kanya. Pero yung battery po natin is meron pa po natitira na 56%. Eto guys, testingin naman po natin itong si OnePlus A60 sa isang games po na supported yung 165Hz na refresh rate. Dito po sa may Call of Duty Mobile. Check natin guys kung mas malaki po yung mababawas sa kanyang battery. Dahil save nga po ng Delta Force kanina. Makakapag-set po tayo ng 165 FPS sa gameplay. Pero magiging medium lang po yung graphics natin. Sa totoo lang guys, feeling ko, kaya pa naman niyang itaas yung graphics niya. Kahit napaka-smooth po ng mismong gameplay natin. I think ayaw pa nila tayong bigyan ng ganyan option. Dahil nga po hindi pa naman siya optimized. Dahil isipin mo, 40 degrees Celsius lang po yung nakuha kong temperature sa kanya. Sa napakataas nga po na frame rate niya. Kaya mas maganda sana kung bibigyan nila tayo ng option na itaas po pares yung graphics niya. Tapos naka 165 FPS na gameplay. Dahil hindi naman nahirapan ng Gen 5 sa ganyang klase ng settings nga na naka 165 tapos naka medium yung graphics. Maybe sa mga susunod na update, bigyan po nila tayo ng 165 tapos mataas po yung graphics. Dahil kung gusto nyo nga pong itaas yung graphics niya sa may max graphics, magiging max lang din po yung kanyang frame rate. Meron nga rin po pala siyang option para po sa may 144 FPS sa gameplay, kaso medium graphics pa rin po siya. Maybe after talaga guys ng ilang buwan, maybe maging optimized pa siya itong 8 Gen 5. Para naman masulit natin itong napakalakas sa processor nga niya. Dahil kanina nga po, 40 lang po yung naging temperature niya sa 165 nga po na gameplay. Tapos sa may max na graphics, at 60 FPS na gameplay is naging 38 lang po yung temperature niya. Tapos sa bawasan nga lang po siya guys ng 13% sa isang oras po na paglalaro ng Call of Duty Mobile. Dito naman po tayo sa may Legend of Ymir. Isang oras ulit to guys. Actually, at this point mukhang pasado na talagang Gen 5 sa non-stop gaming natin. Dahil wala talaga siyang kahirap-hirap. 39 degrees Celsius lang po yung nakuha naming temperature sa kanya sa isang oras niya po na gaming. Actually, 6 hours na po tayo naglalaro mula sa may Mobile Legends kanina hanggang dito sa may Ymir. Pero wala pa rin po siyang kahirap-hirap. Siguro naman guys, yung 6 hours po na non-stop gaming sobrang tagal na yan. Pero kung sakaling maiisipan mo at kung talagang addict ka at mabibiting ka pa sa may 6 hours, guys, hindi mo na kailangan gumamit ng sa kanya, ng bypass mode. Dahil sa 6 hours po na gaming sa kanya guys, meron pa po tayo natitira na 30% pa. Itong 30% po na natitirang battery sa kanya, isipin ng Mobile Legends lang namin. Hanggang malobat po siya, nang naka-mobile data pa rin, at naka 120 FPS nga po na gameplay. Nagtataka lang po ako dito guys. Yung OnePlus 15, meron po tayong option sa may 165 FPS na gameplay. Pero dito po sa may OnePlus A60, hanggang 120 lang po siya supported. Maybe pa rin sa mga susunod na update, magkaroon po tayo ng option na magkaroon nga po siya ng 160 FPS sa gameplay. Dito nga po sa may Mobile Legends. Dahil wala talaga guys. Itong 30% na battery niya, isinabot pa po siya ng almost 2 hours na non-stop gaming sa kanya. At talagang wala po siyang problema. Wala po siyang problema sa thermal guys. Sa 8 hours po na straight, na gaming nga po sa kanya. Dito po sa may OnePlus A60 ngayon. Actually, meron pa po natitirang 6% sa kanya, pero hininto na po namin guys. Dahil yung almost 8 hours nga po na gaming, ng non-stop, ng naka-mobile data, talaga guys, napakapanalo yan. Sobrang panalo po niya para sa isang addict na naglalaro po ng mga mobile games ngayon. At syempre guys, dahil lobat na nga po siya, tingnan naman natin guys, mula 1%, tingnan natin kung ilang oras po siya mapupuno. Gamit nga po yung 100 watts sa charger niya. At sobrang nakakagulat guys, 1 hour lang po, full charge po agad yung smartphone natin. Mula 1% hanggang 100%. Sobrang tagal niyang malobat, and yet sobrang bilis po niya mag-charge. Grabe to guys, nauubusan po ako ng sasabihin sa may OnePlus A60. Dahil talagang wala po akong nakitang problema sa kanya kung gaming phone po ang hinahanap natin. Yung meron po napakalaking battery at napakalakas sa performance. Kaya kung sakaling naguguluhan ka pa kung OnePlus A6 ba or OnePlus A60 yung kukunan natin, I think para po sa akin guys,
Ang pipiliin ko pong smartphone sa may dalawa na yan, syempre ito pong merong malaking battery. Dahil sa overall na kanilang specs, hindi naman po sila nagkakalayo ng specs. Mas malaki pa po yung kanyang battery. Yun lang po guys. Baka naman pwede dyan isang like lang para po sa non-stop gaming natin. Dahil napakatagal pong ginawa para po malobot yung smartphone na to. At yan po yung sagot guys. 8 mAh siya battery. Inabot po siya ng 8 hours sa non-stop gaming. Meron po tayong link sa may comment section. Meron po tayong link sa may description kung gusto nyo pong umorder ng smartphone na to. Yun lang po guys. Thanks for watching.